I am Attorney Haron, and with me is... Attorney Hannah. And welcome back to The Lost Podcast. This is the 4th episode of this season, Attorney Hanan. And it's... Our 4th Monday. Yes, it's our 4th Monday. Who would have thought na... Aabot tayo dito. Oo. Diba? Parang kailan lang inisip lang natin na basta maka-upload lang tayo. Maka-start lang tayo. And now we are on our 4th episode. We are receiving good feedbacks. Yes. Thank God. Yes. And thank you to our listeners for tuning in every Monday. Diba? May kilala pa tayo na inaabangan talaga every Monday. Totoo. Or pag Monday daw, tayo yung naaalala niya. So, this is a special episode, Attorney Hanan. Oo. For me kasi dito na lalabas yung mga, kung ano yung mga experience talaga natin during our bar review. Diba? Oo. Walang hindi naging lawyer na hindi dumaan sa phase na to. Yes. Inline to sa, ayun na, bar review. Yes, because malapit na yung bar exam. Bar exam. And I'm sure ang dami ng mga bar reviewees na nangangapa na. Or na-realize nila na ang short pala nung time Yes. during review. Mm-hmm. Na dapat sana ginawa ko na to nung law student pa lang ako ganyan. In this episode, we will be talking about yung mga experience natin during our bar review. Yes. And for me, Attorney Hanan, yung bar review ko kasi is the hardest na phase ng journey na to. From law school, bar review to taking the bar, I would say na the middle, which is the bar review, is the hardest talaga. I wouldn't wish it upon my worst enemy talaga na ma-experience niya. Alam mo yun, kasi grabe, it's too much to handle, di ba? Kasi ano nga, yung 4 years kasi na inaral natin, we are trying to learn them in just few months. Yes. So, kaya siya mas nagiging mahirap. It's intellectually challenging. Yes. It's physically challenging. Yes. And it's emotionally above challenging. all. And challenging. financially. Ay, yan pa. Apat. Lahat mga Basta challenging. aspects no na very challenging. Let's start with the Attorney Hanan. First question ay, nag-enroll ka ba sa isang review center during your review? Yes, I did. First sa San Sebastian. Second try ko is Legal Edge. Then during 4th year law school, naka-experience din ako nung yung sa intensive review class na offered by Viliasis. So, officially 3. Ikaw? As for me naman, 2 sa akin kasi yung advance review ko na from January to around April kay sa jurists. Okay. Then the review proper was with Legal Edge. Nice. So parang sabi ko, hindi ko panghihinayangan yung ibabayad ko kasi 'di ba mahal din, no? Oh, mahal siya. Mahal yung bayad sa Legal Edge ko ata 16. Nung kami mga 20 na. Hindi, online kasing sa amin. Oh, well, sa amin din, online din. So, mga around 20 if I'm not mistaken. Oh. Sabi ko parang hindi ko panghihinayangan yung ibabayad ko dyan. Well, ibabayad ng parent ko pala. Hindi ako. Okay. Kasi if that would increase my chance of passing the bar, then I would be glad to, pay for it. So yun nga, Attorney Haron, for you, nakakatulong ba yung pag-enroll sa review centers? Yes, kasi di ba yun yung first na dilemma ng mga law graduates na magsa-self-review ba sila or mag-enroll sila sa review center. For me talaga, definitely, na nakakatulong siya. Although in my case kasi, hindi ko masyadong nagamit yung review centers na in-enrollan ko kasi online class siya. So, Okay. wala akong enough time para panoorin lahat yung mga videos na ina-upload nila. And sabi ko, instead of panoorin ko na lang to lahat, mas malaki yung matatapos ko pag magbabasa ako. Although, some parts ng review center, which is yung mga binibigay nila na mga materials, they do help. Especially yung mga last minute notes, yung mga bar chair notes, bar chair cases, no? So, they definitely helped me. But as to yung mga yung lectures, super pili-pili lang yung mga pinanood ko and pinaglaanan ko talaga ng oras. But overall, nakakatulong talaga yung review center for me. Sa'yo, Attorney Hanan?
Siguro ang naalala ko in answering that question, yung sabi ni Attorney Jabi sa amin nung parang sa klase namin, sabi niya, nung time namin, naabutan pa namin yung bar exam is sa Manila. So parang sabi niya, although pare-pareho lang naman yung review centers, iba pa rin yung nafe-feed yung parang yung worry mo. Yes. Kung dun ka na lang sa Manila mag-review. Mas gusto mo na dun mag-review kasi para maka-adjust ka na rin sa environment and mas malapit ka sa testing centers. Parang ikaw din, i-convince mo yung sarili mo na binigay ko na lahat kasi nag-review pa ako sa Manila, ganyan. So parang more on parang mindset lang, ganun. Kaya ka nagre-review sa review centers and yun nga sa Manila. Pero nung naabutan ko naman yung regionalized na, nakakatulong ba yung review centers? Yes. Kasi nung time na syempre second take ko na siya, parang na-refresh ako or na-reaffirm ako na kung paano ko siya naintindihan, kung paano siya diniscuss ng professors ko, ganun lang din pala talaga siya. Ganun din yung pagkakaintindi ng mga tao sa Luzon, Visayas. Diba? So kasi may worry tayo na baka iba yung pagkaintindi mo, pero because of review centers, nare-reaffirm ka. Kasi dapat review lang yan eh. Totoo. Kumbaga may first view ka na, so nare-reaffirm ka lang na okay, yung kung ano yung nabasa mo, kung ano yung natutunan mo, Sa law school, tama. ay ganun din pa rin. Oo. Yung ituturo din nila during Oo. sa review center. So mas nadadagdagan yung confidence mo. Yes. After all naman, same lang yung books na binabasa natin Yes. sa ating mga taga-provincial law schools. Oo. Doon sa mga Metro Manila law schools, Yeah, diba? you bet. Tas ika Same nga. books Oo. lang halos yung binabasa natin. So Attorney Haron, di ba sabi nila, you don't have to follow the schedule of your review centers. So ikaw ba, pinalo mo ba yung review center mo or nag-mirror ka ba yung mirror technique or may ibang scheduling ka pa na ginawa? Yan din yung isang factor na ba't sinabi ko na nakatulong yung review center kasi meron na silang schedule. So Ang finalo ginawa ko, finalo ko na lang siya. Ayun. So, I tried my best na ma-follow ko siya. And pag hindi ko ma-follow yung schedule na yun, babalikan ko na lang yung na-miss ko, but I will still follow the schedule na meron sa ano. Kasi ang Legal Edge, nagbibigay talaga sila ng schedule. Oo. They have their own college bar. Oo. So for me it really helped a lot. Kasi yan din yung isa sa isa sa mga challenges during bar review na paano mo mamamanage yung time mo, paano mo may schedule yung mga babasahin mo, mga readings mo. So having a review center na bibigyan na lang ako ng calendar helps a lot. Alam mo yun. So that's one thing less of my head na iisipin pa. Oh, okay. In your case, Attorney Hanan, ako naman, yung legal edge ko kasi nung second take ko na. So medyo pinattern ko na yung schedule ko dun sa kung ano yung I think will work for me. Kasi yung sa first take ko, although half of it, parang finalo ko yung San Sebastian. Pero hindi siya nag-work sa akin kasi mirror yung ginawa nila. So as in literal na... Wait, let's explain muna yung mirror technique na yan sa mga listeners natin, diba? Ang mirror technique basically is kung ano yung first na subject sa bar exam. Kasi ang Supreme Court po ay nagbibigay po yan ng schedule na on the first day, ito ang mga subjects. Usually political yung nauuna, diba? And then on the second day, ito yung mga subjects na i-examan nyo. And on the last day, kami kasi 3 days lang kami. And on the last day, ito remedial and criminal law. So, in using the mirror technique, uunahin mo yung kung ano yung pinaka-last na bar subject na iti-take mo as a bar exam. Yun yung uunahin mong studyhan para pag sa end ka na ng bar review mo, very fresh pa sa'yo yung para sa first day ng bar. Yes, exactly. So that's how mirroring technique works. So going back, finalo ko nga yung sa bar review center ko sa San Sebastian, which is mirror. Nung time na yon, nauna yung remedial. Maganda yung performance ko kasi nung nag-mock bar kami, pumasa ako. So, yun, finalo ko na siya hanggang sa dumating sa poly, then first day ng poly. Pero nung 1 month kasi yung 2019 bar kasi yung 4th Sunday is sa 4th week. Oh my God, sabi ko, hindi ko na siya maalala. Parang ang layo na ng gap. Imagine,
That was around July, August, September, October, then November, last week of November. So 4 months, hindi ko siya Nabasa. Hindi mo na... Yes, so parang paano magkakasya yung 5 days na babawasan mo pa ng rest mo after the bar day. So, yun, parang hindi siya sa akin nakatulong. Kaya nung sa second take ko, talagang ang ginawa ko is 2 sets of mirror. Kumbaga, as in, finalo ko talaga na ang first subject ay ito, poly hanggang remedial. Hinati ko yung 6 months, parang 3 months, ganyan. Then, the remaining 2 months or next 2 months, mirror ko na naman siya na for memorizing na. Then, yung sa pre-week ko, ibang mirror na naman yung entire month. Kasi gusto ko, hindi maulit yung nangyari sa 2019 ko na gap na 4 months. So, ang gusto ko, ma-refresh siya ng ma-refresh. Every now and then? Yes. Kaya yung yun yung... matagal yung in-between na break mo kaya from one subject after 3 months, to nag another. 2 months na naman ako na lahat ng bar subjects. Then, nung pre-week, instead na pre-week lang, as in pre-month talaga, inulit ko, binalik ko lahat. Para pagdating ko sa bar, fresh lahat yung subjects. Kayo ba, to our listeners, nag-follow ba kayo ng mirroring technique or not? Diba? You can just leave a comment. Pwede nyo i-comment yan So sa we Spotify. wanna know kung ginamit. Wait lang, listeners ba to na reviewees or lawyers? In general na lang, no? Kung lawyer ka, nag-follow ka ba ng mirror technique? And then if bar reviewee ka, fina-follow mo ba siya Actually, ngayon? applicable din to sa mga law students. Kasi nung kami sa law school, di ba, parang 1 month before the examinations, finals or midterms, nandyan na yung schedule, di ba? So, so nagmi-mirror din. nagmi-mirror ako. Okay. May times na nagmi-mirror ako. Na night before that. So, ayun, just leave a comment, no, and share to us your experience kung nag-mirroring technique ka ba during law school and during your bar review. Going back, attorney, sa topic natin, no. Kaya nga, ikaw, how about you? Ako nag-mirroring ako. Sa bar din. Hindi. Following the legal edge. Yung schedule, ginamit ko yung legal edge. No? But, syempre, hindi mo siya kayang sundan lahat, alam mo yun. So may times na I have to make changes according to yung current na circumstance ko. Kasi syempre, pwedeng yung schedule na binigay sa akin, yung next na topic na babasahin ko, alam mo yun, aral na aral ko na siya. So hindi ko na siya kailangan balikan ulit. So ang ginagawa ko, parang I allot that schedule to those subjects na feeling ko hindi ko na master ng maayos. And ikaw pala, attorney, ilang readings yung ginawa mo? Alam mo, pag tinatanong ko ng ganyan, parang hindi appropriate sa akin yan i-ask. Kasi it's parang yung review ko is 3 years, if not almost 4 years. 3 years. I had an ample time to read many books. So parang naalala ko parang unconventional yung review experience, bar review experience mo as compared to me na very straightforward na. At saka very short yung time mo. Yes, after graduation nung January 2023, nag-start na ako ng review and then I took the bar on September and pumasa ng December. So very parang, yung struggle mo within a year, di ba? Yes, exactly. Ako kasi, I can remember twice ko nabasa yung Ungos Pero manipis kasi yung Ungos. Yes, Pero I love twice ko yun Ungos. nabasa. Labor? Oo. Ay, so may Ungos na pala during your time? No, 2019 alam mo, pa. walang nag-inform sa amin about Ungos na mga seniors. Kami naging talk of the town siya nung 2019 bar ko. Binili ko talaga. Pero the same material na binili ko during 2019, yun din yung ginamit ko for BBE na unfortunately, hindi ko na-take. Then, yung Kagiwaw, yun din, the same. Then, kaya sabi ko twice kasi parang nung BBE natapos ko siya din. Natapos ko din siya nung Kagiwa. Alam mo, because of Ungos, binansagan ako sa batch namin or sa grupo namin na Labor God. Really? Kasi, oh my God, may podcast si Sir Ungos, di ba? Yes. Parang active din siya sa you guys Socknet. should check out his podcast. Yeah, and his Instagram. Yes, very active din siya sa I follow TikTok. him And he replies on your messages sa TikTok, in my case sa TikTok.
So going back, attorney, Going no? back, okay. So sa'yo, hindi siya... Hindi siya pwedeng iasahan kasi kung sa ilang beses pa lang. But I don't know, sa dami siguro nang nabasa ko because even nabasa ko din, natapos ko rin yung kay Buwado. Okay. Familiar, but I haven't read his... Criminal Law. Natapos ko din yung Natura. Oo, talaga. Ang kapal na, Twice. Yung 2019 ko at saka yung BBE. Kaya pala. So hindi siya sa akin parang applicable kasi I had an ample time to finish them. And Yung nga, parang unconventional yung experience mo during bar review. In my case naman, na super conventional, super typical, no? Ang ginawa ko kasi yung as to readings, no, number of readings. Of course, I started January kasi nag-start na yung review ko nung January. And then siguro doon na yung first reading ko sa January. And then around January, February, March, April, around April, tapos na ako sa first reading ko sa lahat ng mga bar subjects, no? tapos one material ito per subject. Later, we'll talk about that. Okay. Yung mga materials na yan. Okay, continue. So, April, tapos ko yung first reading ko. Then, I started na naman my second reading. Wow. Oo. April, May, June, Imagine, July. that's within a year. Oo. July, tapos ko na yung second reading ko. Oh. Then, August, kasi September yung bar exam. August, wrap-up reading ko na siya. Oo. 1 month of wrap-up reading. Kasi ako, yung 1 month before ko sa mga bar, memorize na. Wala nang reading dyan. Ako, hindi na siya... Yun. So, yun yung experience ko. First reading, second reading, third reading, or wrap-up reading. Tsaka naalala ko pa, natapos ko lahat ng Reano books. Talaga? Yes! The Evidence, the Civ Pro, the Cream Pro. Natapos ko rin yung, I don't know if you know Inigo. Familiar. Davao, parang Davao siya na lecturer. Kaya ako yun sila natapos kasi nung 4th year ako, may professor ako na naging coach ko. So sabi niya, I see potential in you. So sabi niya, before ka gumraduate, please finish these books. So kasama yun yung Inigo, yung Buwado, ganyan. So parang naging masunurin akong estudyante. So yun na nga, hindi siya applicable sa akin kasi ang dami kong nabasang libro natapos. Because of the large amount of period of time na you have during your review. Yes. And to be fair naman, that's not your choice. Diba? Yeah, hindi mo ginusto yun. Hindi ko ginusto yun. Ayun. Pero yung sabi nyo nga ni Attorney Salia, deserve mo. To our listeners, no, kayo, ano pa yung ginawa nyo or nakailang readings kayo during your bar review? Diba? Please Again, comment. Yes, comment We nyo wanna lang know. yan sa Spotify or sa ang social media nyo to na Kaya nga, thank you talaga sa mga listeners Yes, namin. Madami na kayo. within a week, nakakaiga. we're almost 1K, we almost have 1K followers, no? Parang, As the of this support time. is overwhelming. It was not Yeah, thank expected you. on our part, and we thank you for the support. Okay. Pero may isa pa, yun na nga, going back dun sa sabi ko, 1 month before the bar ko, which is yung Kagiwa bar na lang, nag-memorize talaga ako. How about, hindi ka nag-memorize? Ako, hindi ako nag-memorize. Hindi kasi ako... Iba din ang talino. Wow. I don't subscribe to the idea na kailangan ko mag-memorize. Oo. Feeling ko kasi as long as naintindihan ko yung topic, then good as memorized ko na yan siya. So, understanding muna first, then I believe yung memorization, parang it comes second na. Parang second nature ko na siya na once ma-understand ko yung isang topic, may memorize ko na siya. Siguro depende rin sa brain cells mo. Kasi ako naman, naintindihan ko. Pero kailangan ko siyang i-memorize para mas maintindihan ko. Kasi because of the repetition, di ba pag nag-memorize ka rin, i-repeat mo yung... Yeah. Yung, kunyari, yung provision, nire-repeat mo. So, parang every word tuloy, naiintindihan ko ba't andun yung words na yun. Yes. Repetition din talaga really Oo. helps So, parang, with the retention of learning. Yun yung gusto ko sa memorizing, yung repetition niya. Yung benefit na nakukuha mo because of the repetition. Ako kasi talaga every time na mag-start ako ng reading sessions ko, my goal really is to understand, not to memorize. So, oo. Well, ako naman, active reading ako kasi I read for the sake na maipon ko yung things I want to remember during the bar.
Kasi for me, dapat kasi second take ko na nga. So, alam ko na hindi pwedeng dumating ka sa bar, dala mo pa yung libro mo. Dapat nasa Alam mo, ginawa ko yan. Hindi mo rin naman babasahin or di mo mababasa. Totoo yan, hindi mo mabasa yung Yes. libro So, na dadalhin mo better- during bar exam. Yung advice to ni hindi ko malalabas sa top 1 siya ng 2018. Basta San Carlos Okay. siya. Tapos, crush ko yun eh. Wait lang. Sino ba yun? Ay, nakafollow ko sa kanya sa Instagram. Sa hindi ko maalala yung name niya. Anyway, yun din yung advice niya na meron daw siyang ginawa na things I want to remember during the bar day. Parang ganon. So, yun yung ginaya ko na ginawa ko din for my Kagiwa bar. Ay, actually, yung notes ko for Kagiwa bar was yun yung talaga yung notes ko nung BBE ko sana na attempt. So, since hindi ko doon nagamit, ginamit ko siya sa Kagiwa. So, yun, meron akong notes ng things I want to remember during the bar. So, yun yung binabasa ko immediately before the bar subject starts. Ganun. Now, Attorney Hanan, speaking of taking notes, no? Nakaya mo bang mag-take note during your bar review? Yes. Well, yeah, malaki na nga yung It's oras mo. unconventional. In my case naman, I really tried na mag-note-taking, no? Or mag-take ng notes. But, when you have limited amount of time for your bar review, you can only do so much, hindi mo kayang take note lahat yan. So ang ginawa ko na lang yung bar syllabus na binigay ng mga ng Supreme Court, doon ako nag-note. Yun din, ganun din yung Yun sa ba akin. yung ginawa mo? Pero things I want to remember. So may mga part doon sa syllabus na wala na akong notes kasi wala akong gustong maalala doon. Ako, lahat ko dinaanan. Yung mga notes na yun. Although hindi lahat ng mga bar subjects ay nagawan ko ng notes. Yung mga feel ko lang gawan. I think For me, para siyang forecasting kasi. yun din, no? And honestly, they were so helpful. During nung bar exam ko, yun na lang yung binasa ko. Oo. Like sa labor, yun na lang yung binasa ko. So alam mo Kasi yun, parang ang yun dali. yung bridge mo eh. From your brain na punong-puno ng poly kasi you try to recall sa poly. Then lunch break, try mo namang i-transition to labor through your things you wanna remember. So do yourself a favor and do note-takings Yes. during your law school. Actually, ang Yun- ideal talaga, law school ka Law magte-take school or note. at very least kung huli ka na, hindi ka na tinamad ka nung first year, second year, third, may time ka pa habang fourth I year. understand na medyo pag sa first year magte-take note ka, parang hindi ka ba confident na mag-take Oo, note kasi tama. feeling mo mali yung way ng mali yung isusulat parang mo. sa fourth year So na sa lang fourth year siguro. talaga siya ideally na ginagawa. Parang Kasi, mali ka na pag wala kang notes during oo. your fourth year. So, Kabahan ka na. do yourself a favor, guys. Yeah, more like idagdag nyo na yung fourth year nyo sa time na to review for the bar. Totoo. Kaya nga siya review classes na eh. Yun. So ako yun. Siguro dapat kasama na yung fourth year, yung habang fourth year ka sa time na allotted for reviewing for the bar. Yes. Kayo ba, to our listeners, no, were you able to take note during your bar review? Or nakagawa na kayo ng notes nyo during your law school years? So, hindi na natin napansin na Attorney Hanan ang haba na pala ng usapan natin. Yeah, it gets better. I mean, exciting. Yes. And I think sa susunod na episode natin, which is the finale of season 1, Yeah. doon na natin i-continue yung mga ginawa natin during bar review. And kung paano natin hinintay yung bar Yes. result. Bar result. And prior to waiting for the bar result, ano yung ginawa natin during bar the exam? Tama, abangan nyo yan. So, abangan nyo yan next sa week. next Monday next week. And that ends our episode for this Monday. If you enjoyed this episode, feel free to give us some love by following us on our social media accounts. You can also find us on Spotify and Apple Podcasts. If you have any topics you want us to talk about, please send us a message or just simply leave a comment. We'll see you next Monday. Bye. Bye.